Dear Kuya Poy, ako po si Fiona, 28 years old mula dito sa Pampanga. Kaka-break lamang po namin ng boyfriend ko who's 32 years old. We were together for 6 years. Kuya Poy, God knows how much I love him and I really wanted to fight for our relationship. Dating nasa medical field ako, so somehow aware po ako doon sa usapin ng genetics. Ganito po kasi yun. Nag-away kami tungkol doon. Tanggap ko naman na nasa spectrum ang kapatid ng ex-boyfriend ko. At recently ko lang din nalaman na pati pala yung cousin niya. Para po sa mga hindi nakaintindi nung spectrum, ang ibang term po doon ay yung autism. Gustong-gusto ko talagang magkaanak, pero sa tamang panahon, kapag kaya ko na. Kuya Poy, I patiently waited kasi alam kong hindi ko pa naman afford. Alam kong maraming magtataas ng kilay pero natatakot ako na baka magkaanak rin kami ng kaparehas sa kondisyon ng family members ng ex-boyfriend ko. Alam naman din namin na tama lang ang kinikita namin ng boyfriend ko noon at alam kong hindi rin biro ang posibleng maging gastos nito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga taong nasa spectrum. Mahal ko siya at gusto ko siyang ipaglaban. Pero Kuya Poy, hindi ko po maitatanggi na natatakot ako para sa magiging anak namin kung sakasakali. Nag-break kami kasi naiparamdam ko sa kanya na may problema sa genes niya at sa akin, wala. Hindi ko naman po kasi intensyon yun. I just wanted to take my time to save, be more prepared, and understand everything better. Pero, while on the process, mas na-develop lang yung fear ko after knowing the situation. Sana naintindihan niya yung takot ko, Kuya Poy. Pero, mukhang hindi. Ngayon kasi, ay nakablock na ako sa kanya. LDR din kami. So I have no way to reach him and I don't know what to do. Should I still chase after him or should I let him go? Pero sa ngayon, naguguluhan po talaga ang aking isipan. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwento ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Ngayon pa lamang po ay humihingi na ako ng sorry sakaling makasakit ako ng damdamin sa mga ganitong klase rin na may pinagdaraanan. Umaasa na lamang po ako na sana ay maunawaan nyo rin ang nararamdaman kong takot sa ngayon. Hanggang dito na lamang muna ang aking kwento. Lubos na humihingi ng pangunawa. Fiona. At napakinggan nga po natin itong kwentong ibinahagi ni Fiona kung saan ay masyadong nag-aalala si Fiona sa magiging future na pamilya niya kung sakasakaling ang ipagpapatuloy ang pakikipagrelasyon dito sa kanyang ex-boyfriend. Mahal niya pa rin naman pero ex-boyfriend na ngayon dahil sa nagkatampuhan po sila dahil nga ang ex niya ay merong genes na kung tawagin ay yung nasa spectrum o nasa autistic spectrum. I understand yung dilemma na kinalalagyan mo sa ngayon, Fiona. Pero malinaw naman na iginagalang mo kung ano man yung sitwasyon na meron kay ex-boyfriend at sa family niya. But of course, concerned ka lang din sa posibilidad na baka magkaanak kayo should you both decide to build your own family na nasa spectrum din.
Totoo rin naman yan. Dahil nga duda ka na baka carrier itong genes ni boyfriend ng ano no, ng ganoon din ng autism. Pero hindi ko kasi alam kung papaano mong kinausap o sinabi ito kay ex-boyfriend. Kasi ako naniniwala na ang mga tao na merong family member, merong mga kamag-anak na meron ngang mga special needs, alam na nila yan mula pagkabata, na-introduce na sila dyan. Pero bakit ngayon? Baka kasi naging aggressive ka masyado at naging, kumbaga, ang mga statement mo na binanggit dito kay ex-boyfriend ay talagang final na, wala nang pag-asa. Talagang pagka mag-aanak tayo ay ganun na ang mangyayari. Baka naging masyado kang aggressive, kaya na-offend din itong tao na mahal mo. Okay? Hindi basta na-offend yung mga taong ganito. Mas malawak ang kanilang pangunawa. Lalo na kapag family member ay nandun nga sa spectrum pagdating sa pangunawa ng iba sa kanila. Kaya I don't believe na baka dun lang yung issue. But then again, alam mo, kailangan kasi na mas maintindihan natin yung autism. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag ka nga ang isa sa yung inaay mo bilang maging kapartner habang buhay, yung family member niya ang meron nito. 'Di ba? Dapat meron tayong mas malalim na pag-unawa diyan. And of course, kung sakasakali na magkaroon nga, mabiyayaan kayo ng anak na merong autism, kailangan mong mag-focus doon sa bata. 'Di ba? May isa ka pang issue na binabanggit kanina na baka hindi kami ready. Ayan, financially to support yung mga ganyan-ganyan. Pero alam mo, medyo komplikado pero ang mga taong merong autism ay mga tao pa rin. 'Di ba? Iba lang ang pagtingin nila sa mundo. Oo, kakaiba ang kanilang ikinikilos, kaiba ang kanilang mga ginagawa, pero sila ay part ng humanity. At ito pa, kung siya ay anak mo, siya ay parte ng buhay mo at parte mo mismo. At para sa isang magulang, may normal man o may normal mang anak, o sabihin na nating may special needs, kapag ka ikaw ay isang magulang ng tao na ganito, gagawin mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat para sila ay matulungan at magabayan. 'Di ba? Kaya nag-overthink ka, Fiona, sa kung ano yung pwedeng mangyari. After all, sabi mo nga, itong ex-boyfriend mo sa ngayon na gusto mong balikan, ay normal naman siya. Yung kapatid niya ang ganun at isang kamag-anak pa. 'Di ba? Does that mean na lahat ng family members, yes, carrier siya, pero sabihin na natin ganun, pero ganun ba ang tingin mo kapag ka nagkaanak kayo? At parang bagahe ba ito? Pahirap ba? Yes, mukhang mahirap siyang unawain dahil hindi sila ganun mag-isip, hindi sila ganun tingnan ng mundo na katulad natin, pero ganun ba talaga kabigat at hindi ka mag-a-adjust bilang isang magulang? I'm telling you, Fiona, magbabago ang pananaw mo rin sa mundo kapag ka ikaw ay naging magulang na. Plus, wag nating alisin yung posibilidad na hindi naman, 'di ba? Hindi naman at maging normal lang din sila. Wag ka mag-overthink. 'Di ba? Dahil nandiyan ang Panginoon, siya ang magde-decide kung sino ang ibibigay sa inyo at bawat bata na isisilang ay biyaya para sa kanilang mga magulang. Yan ang lagi mong iisipin. Plus, yung isa pang katotohanan na ang pagmamahalan, ang pag-iibigan ay it looks beyond kung mabiyayaan kayo ng isang anak na merong autism o normal. 'Di ba? Yan po ay sign ng inyong tunay na pagmamahalan. Huwag niyong ituring as baggage. Huwag niyong ituring as pabigat, yung mga batang magiging biyaya sa inyo ng Panginoon. Fiona, more prayers, more paniniwala. At kung sakasakali nga, may mga problema ka pa ngayon LDR kayo, naka-block ka sa ex-boyfriend mo. Baka ina-absorb niya pa yung hindi niya matanggap na mga statements sa'yo. Pero,
Siguro, kapag ka nabigyan ka ng pagkakataon na makapag-usap kayo, siya naman ang pakinggan mo. Siya naman ang hingan mo ng pagpapaliwanag. Okay? Ayan. At from there, kailangan mong mas maintindihan kung ano pa yung ibang dapat mong i-prepare sa sarili mo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.